Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Morning, Father. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, sang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Kahapon, naalala niyo pa po ba ang ebanghelyo kahapon? Naalala niyo pa ang kwento kahapon? Anong kwento kahapon? Narinig natin ang kwento ng ilang pagpapagaling ni Jesus. 2 pagpapagaling ni Jesus. 2 pagpapagaling ng may sakit. Well, actually yung isa namatay na. Namatay na sa sakit. Yung isa meron pang sakit. 2 pagpapagaling ni Jesus nang dahil sa pananampalataya. Isang babae na 12 taong dinudugo at isang dalagita na 12 taong gulang. 2 ang pinagaling ni Jesus. Yun yung kahapon. Dahil sa kanilang pananampalataya. Ngayong araw na ito, si Jesus naman ay nagtungo sa sarili niyang bayan. Kasama ang mga alagad. Marami na ang namamangha kay Jesus. At sa bayan niya, marami ang namangha sa kanya. Namangha sapagkat iba ang kanyang karunungan. Namangha kasi iba magsalita si Jesus nang siya ay mangaral sa sinagoga. Namangha. Ngunit, ang pagkamangha nila ay hindi dahil sila ay natutuwa o nabibilib. Kapag kayo ba namangha, ano ang tingin nyo dun sa tao? Hello? Ha? Magaling siya. Ano pa? Pag kayo namamangha, anong nararamdaman ninyo sa tao? Humahanga. Bakit kayo humahanga? Di ba? Ganon, no? Ganon kayo pag namamangha. Pero yung mga tao, mga kababayan ni Jesus,
Iba ang pagkamangha. Hindi sila namamangha dahil sila'y natutuwa. Hindi sila namamangha dahil sila'y believe kay Jesus. Sila'y namamangha dahil ang tanong nila, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Sila'y namamangha dahil anak siya ng karpintero at ang kanyang kapatid ay taga kanilang bayan. Kaya ang tanong nila, saan niya nakuha ang mga yan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng kababalaghan? Maganda ba yung pagkamangha ng mga tao? Hello. Kung pakikinggan natin mabuti ang mga tanong at pananalita ng mga tao, hindi nakakatuwa yun. Ano mararamdaman mo? Nakaka-insulto. Bakit? Dahil kailan pa naging basihan ng karunungan ang trabaho ng magulang? Hello? Porque ba karpentero, hindi na pwedeng magkaroon ng ganong karunungan? Kailan pa naging basihan ang lugar na pinanggalingan? At ano ang kinalaman ng kakayanan ng isang tao sa estado ng kanyang pamumuhay? Sa bagay, hindi po malayo. Hindi malayo dyan ang nararanasan natin sa panahon ngayon. 'Di ba? Kapag nag-apply ka ng trabaho, ano agad tinitignan? Saan ka nagtapos? 'Di ba? Saan ka graduate? Ay, diyan ka graduate? Dito. Ay, dito ka graduate. Dito ka. 'Di ba? Ganon tayo. Saan ka graduate? Ay, public school. Dito ka. Pagkita, ay, sikat na school. Dito ka. 'Di ba? Ganyan tayo. Na para bang lahat ba ng nag-aral sa sikat na eskwelahan magagaling? Lahat ba matalino? Lahat ba may husay, may talento? Di ibig sabihin. Maring may pera ka, kaya diyan ka nag-aral. Porque ba sa mababang paaralan, walang karunungan, walang sinabi sa buhay? O di kaya naman, di ba? Ganyan din tayo umuri sa pinanggalingan. O saan ka galing? O sa Pilipinas. Ay, ganon. Saan ka galing? O sa US. Wow! O, di ba? May pagganon pa tayo, di ba? Bakit? Ibig sabihin ba mas magagaling sila sa US kaysa sa atin dito sa Pilipinas? Yung bang hirap na nararanasan mo dito, iba sa hirap nila? Sa bagay, totoo. Pero, hindi ibig sabihin, mas magaling sila doon. Galingan mo lang din kasi dito. Ganyan tayo, di ba? Hindi naman malayo yung pagturing natin at pagtingin natin sa tao na binabasihan natin ang pinagmulan. Binabasihan natin ang pamilya na kinabibilangan. Binabasihan natin ang karunungan ng tao sa estado ng kanyang buhay. Ganyan natin tignan ang tao sa panahon ngayon. Inuuri natin base sa estado. Sinusukat ang galing ayon sa pamilya o lugar na pinanggalingan. Kahit naman si Jesus, hindi nakaligtas sa ganitong pagtuturing ng mga tao. Kaya sa huli, imbes na madami siyang nagawa para sa kanyang bayan, umalis na lang siya at hindi gumawa ng kababalaghan. Bakit? Kasi hindi sila sumasampalataya kay Jesus. Hindi sila believe kay Jesus. Hindi sila naniniwala kay Jesus. Ang tanong, paano niya nakuha ang ganoong karunungan? Saan galing ang ganong kababalaghan? Di ba ganyan ang tao? Tinitignan ang galing ayon sa pisikal. Saan ba nanggagaling ang galing ng tao? Hello?
Hindi ba pwedeng sa karanasan? Hindi ba pwede sa kanyang pinag-aralan? Kaya nga ito yung sinasabi sa atin ng ating unang pagbasa. Huwag kang nagtatampo kapag ikaw ay napahihirapan dahil ikaw ay tinuturuan. Hindi ka pinahihirapan. Ikaw ay tinuturuan. Di ba? Parang sa sports, alam niyo po, sa volleyball, yung sports na volleyball, naglaro din kasi ako niyan kasama sa training, yung tamaan ka ng bola. Pag panonoorin mo ang training, makikita mo, ay ba't ganun ginagawa? Sinasaktan yung player, tinatamaan ng bola. Bakit? Dahil pagdating mo sa tunay na laban, hindi mo maiiwasan ang mga tama. Hindi mo maiiwasan ang tama. Kailangan mong harapin. Kailangan hindi ka takot. Kaya sa training, sinasaktan ka, para hindi ka matakot. Dahil pag natakot ka, pagdating sa laban, talo ka. Matatalo ka. Kapag iiwasan mo ang bola, pagdating sa tunay na laban, hindi ka mananalo. Paano ka gagaling? Ganyan din tayo. Kung nahihirapan ka ngayon, hindi yan pagpapahirap. Ikaw ay tinuturuan. Ikaw ay pinagagaling. Ikaw ay pinag-aaral para ikaw ay tumibay at mas lalo pang gumaling. Kaya kung nahihirapan ka sa buhay, harapin mo, huwag kang matakot para ikaw ay gumaling. Yung mga bata, may mga magulang sa atin, akala mo yung anak nila pinahihirapan sa eskwelahan. 'Di ba? Ang dami-daming project, ang dami-daming assignment, anong gagawin ng nanay? Siya yung gagawa. Hello. 'Di ba? Kayo mga nanay kayo, kaya paglaki ng mga anak ninyo, magtataka ka kung ba't walang galing. Kasi ikaw ang gumawa. Training yan. Nagtataka ka kung anak mo bakit tamad. Kasi tinuruan mong maging tamad. Ikaw ang gumawa. Gumaling ba'y anak mo? Hindi. Bakit? Ikaw kasi tinutulungan mo. Hayaan mo siya. Ngayon, kung gusto mong gumawa ng project, mag-aral ka din. Mag-enroll ka sa susunod na taon. Puro katulong dyan sa anak mo. Hayaan mo. Ba't ka naawa? Ganun talaga. Nag-aaral Sinasanay para gumaling. Hindi yan pinahihirapan sa eskwelahan. Sa eskwelahan, training yan. Para paglabas sa totoong buhay, magaling. Marunong. Hindi siya uuriin. Hindi siya sisinuhin. Mga kapatid, ang galing ng isang tao ay nakikita sa kanyang kakayanan at hindi sa estado ng pamumuhay. Kaya, hindi mahalaga kung saan tayo galing, kundi ang mahalaga kung ano ang maganda at mabuti nating kayang gawin. Amen? Amen. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang ng banal na misa, meron tayong mesa. Ba't may mesa? Every first Wednesday of the month po, meron pong nagbigay sa atin ng kaunting pagsasalu-saluhan. Kaya naman po, lahat ng nagsimba, kakain, mabubusog. Bilang ko lang kayo. Mamaya, madadagdagan na naman tayo, ito, hihinaan ko ang boses natin. Kaya maraming salamat po sa ating donor at siya'y nagbibigay sa atin ng konting kasiyahan, konting pagkakabusugan. Kaya appreciate natin po ito. Maraming salamat po sa iyong buwan-buwan na binibigay. Muli, sama-sama tayong kakain ng almusal pagkatapos po ng ating nobena. Magno-nobena muna tayo kay Ina ng Laging Saklolo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Good morning! Pagkatapos ng misa, Mesa!
Thank you po sa aming donor today. Good morning. Kaya buddy? Hello po, salamat po. Yan. Bagay po sa inyo. Thank you.